Hello world, it's me Doju. Welcome back to my tutorials. And today guys, in this video, sasagutin natin yung mga nagtatanong sa akin. Kuya Doji, paano ba gumawa ng website tapos ipapublish natin or i-deploy natin online? And paano natin ito gagawin? For example, hindi pa tayo marunong mag-code. Like halimbawa, isa akong negosyante tapos wala akong masyadong alam or hindi talaga ako marunong mag-code. Paano ako gagawa ng website? And then I can publish it online. So in this video guys, yun yung pag-aaralan natin. First question that we need to ask ourselves, sino-sino ba yung dapat may website? At bakit kailangan nila ng website? So, tatamaan lahat ng mga audience ko dito guys. Sabihin natin, isa kang student na nag-aaral ng tech or isa kang self-study na nag-aaral ng tech sa sarili mo. Or maybe you are a freelancer already. Why do you need a website? Because website guys will serve as your portfolio. Kumbaga, yan yung magiging pinaka-profile mo. It will serve as your portfolio kung saan dun mo pwede i-showcase lahat ng mga projects na nagawa mo at ginagawa mo. Also, dun mo rin guys pwede ipakita kung ano yung mga tech stack na alam mo at yung mga skills na kaya mong gawin. So, you definitely need one. And paano naman kung halimbawa hindi naman ako estudyante ng tech or maybe I'm not a freelancer. I am an entrepreneur. Do I still need a website? Definitely yes. Social media can be useful, but getting a website for your business adds a deeper sense of ownership and identity. This is why if you are an entrepreneur or negosyante ka and seryoso ka sa branding mo guys, it is a smart move to get your own website. Now let's say sabihin natin, hindi ako tech student, hindi ako freelancer, hindi rin ako entrepreneur. So isa akong vlogger. I'm a content creator. I'm an influencer. Do I need a website? And for me guys, personally, yes, you need a website. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, the same thing applies if you have a website and you're an influencer, gives you a deeper sense of identity and expression. And with that being said, I guess everybody needs a website. So the question is, paano tayo gagawa ng website and paano kung hindi naman tayo marunong pa mag-code? So dito ngayon guys, papasok yung ituturo ko sa inyo. We are going to use WordPress using Hostinger, which is the sponsor of this video. A huge thanks to Hostinger for sponsoring this video. So, paliwanag muna natin ng konti. Ano ba muna yung WordPress? Yung WordPress guys is one of the most popular CMS platform. Pag sinabi natin CMS guys, ang ibig sabihin niyan, Content Management System. Kumbaga, ito yung platform kung saan doon natin minamanage yung website natin. Doon din natin siya binibuild. For example, gusto ko gumawa ng website. So, gagamit tayo ng WordPress sa loob ng Hostinger. At itong WordPress na to guys, doon din natin i-manage guys yung mga content like images, videos, sound, text, fonts, colors, everything. Lahat ng nakikita natin sa website. Ko-customize, i-edit, i-remove, i-duplicate, lahat ng gusto mong gawin. Nandito guys yan sa CMS. Now, si Hostinger naman guys, siya naman yung tinatawag natin na web hosting service provider. So, ang ginagawa naman ni Hostinger guys, siya naman yung pinaka-storage kung saan siya yung nagsuserve ng website na gagawin natin sa mga tao or sa mga client na gusto umaccess dun sa website natin. For example, gumawa ako ng website sa WordPress. Nag-design ako dyan. Ayan, okay na. Isa-save ngayon natin siya dito sa ating Hostinger. Okay? Si Hostinger naman ngayon yung magsuserve sa mga client. For example, meron tao na pumunta online tapos sabi niya www.dojicrates.com. So yung website ko na yun guys, nakasave yun sa hosting provider. So yun naman yung gagawin ni Hostinger. So binibigyan ko lang kayo ng short overview lang no para makita ninyo kung paano gumagana tong mga to. At ngayon na naintindihan na natin, then why don't we start? Again, as I say guys, hindi kailangan marunong mag-code. Kahit hindi ka marunong mag-code, you can build a website and you will learn from this tutorial. Saan tayo magsisimula? So, ang unang gagawin natin is pupunta tayo sa Hostinger. So, andyan yung link sa description sa baba. Click nyo yung link ng Hostinger dyan, guys. Pagka-click ninyo, guys, mag-open ngayon itong page na to. So, ayan mga tol. As you can see, pagka-click ninyo ng link, guys, mag-open ngayon yung Hostinger page, guys. Punta lang tayo sa pinaka-ibaba. So, meron ditong 4 na plan. Single, Premium, Business, tapos Cloud Startup. So, ako, guys, personally, yung mga websites ko at yung mga websites ng mga client ko, guys, ang gamit ko talaga is Hostinger. And mostly, kinukuha ko dyan, guys, yung mga 2 years, 4-year plan para pang matagalan. Hindi mo na kailangan niya asikasuhin all the time na kailangan mo mag-renew kasi meron silang auto-renew. Now, punta man na tayo dito sa mga plan na meron sila. Kung ako papipiliin guys, sa 4 na to, ang pinaka-i-recommend ko sa inyo is yung business plan. Now, bakit yung business plan? Diba yung premium 80% off? Pero bakit yung business plan na merong 75% off? Guys, because business plan have a lot of features. And tignan ninyo guys, 139 a month lang siya. For the plan na 139 per month, para sa akin guys, mura na yan. So, ano ba yung mga features ng business plan guys? Isa-isahin natin. Number 1 guys, kaya natin gumawa ng up to 50 websites. Compare sa premium guys na meron lang tayong up to 3 websites. Dito guys, 50 websites, sobrang dami nito mga tol. And also, meron tayong 5 Node.js web apps. And since yung tutorial na to guys is no code, so skip muna natin yan. Punta tayo ngayon dito sa storage guys. Sabi ko sa inyo, itong Hostinger guys para siyang storage kung saan dito natin isa-save yung mga website natin o yung mga content ng website natin. And as you can see, meron siyang 50 gig. Laki niyan mga tol para sa isang
website. And also, ang pinakamaganda dyan is gumagamit tayo ng NVMe. Compare dito sa premium guys na naka-SSD tayo. Alam naman natin na NVMe is faster. So, ang benefits nito guys sa mga website natin is mas mabilis yung transfer. And as you can see guys, meron din siyang 5 mailbox per website. So, ano naman tong mailbox guys? For example, di ba meron akong website na dojicreates.com. So, pwede mo siyang gamitin as email mo guys. So, paano yun? Parang ganito guys. Kung ang website ko is dojicreates.com, pwede kong gamitin yung collab@dojicreates.com as my email. Or pwede rin na info@dojicreates.com. Guys, sa madaling sabi, pwede kang gumawa ng email on your website. And guys, punta naman tayo sa baba. As you can see dito guys, meron siyang daily and on-demand backups to prevent any data loss. So magkakaroon siya ng daily backup para ma-prevent natin yung mga data loss. Since pag sinabi natin guys, building a website, we're dealing with a lot of files. So this is very important for us. And also guys, one of the best feature guys is meron tayong build an e-commerce site with AI. So we will have another video where I will teach you how to use this. Kung gusto mong gumawa ng website pero ayaw mong gumamit ng WordPress guys, pwede rin tayong gumamit ng AI. Magkakaroon ako ng ibang video para dito mga tol. But I just want you to know guys na meron sila ng ganitong features which is awesome. So next guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, AI agent for WordPress. So we're using WordPress and they have AI agent for WordPress. And again, as I said previously guys, we're going to create WordPress website using Hostinger. And we will be assisted by AI. So as you can see guys, nakikita nyo sa baba, create ready to go WordPress sites within minutes with AI. So this is one of the best thing guys. Na sabihin na natin, I'm a creative person and if I want to boost my creativity, especially on building my website, I can be assisted with AI. Talagang mabuboost nito yung creativity mo. Kasi marami siyang suggestions and ikaw na lang yung magpa-finalize. Will you accept the suggestions or not? This feature is very helpful to us. And after that guys, you can see one of the feature is enjoy maximum website speed with free CDN. So ano ibig sabihin nito guys? Kapag sinabi natin guys na gumagamit siya ng CDN, ibig sabihin nito guys, mas mabilis yung serving. Kumbaga, mas mabilis ma-access yung website mo kasi nga gumagamit siya ng CDN. As long as yung lugar mo or yung location mo is available or allowed, mas mabilis mong mapipetch yung website mo. And to guys, sa pinakababa, ito yung sinasabi ko sa inyo na pag-aaralan natin ngayon. Manage sites easier with WordPress multi-site. So gagamitin natin guys yung WordPress sa loob ng Hostinger. We are going to use WordPress inside Hostinger. And honestly guys, this make things a lot easier for us. Mas madali na siya kasi hindi ka na magpapatalon-talon. So isa lang yung kailangan nating i-set up. Pipiliin ko na yung business plan. So i-choose natin yung business plan. Ayan. Then wait natin. And dito guys, lalabas na ngayon yung cart details natin. And as you can see, merong nakalagay dito na business, kung ano yung plan na pinili mo. So sa atin yung business. Tapos may nakalagay na period. Pag sinabi natin period, gaano katagal mo gusto i-avail yung web hosting service na pinili mo. So pwedeng 48 months, pwede naman na 12 months, and pwede naman na 1 month. And kung mapapansin nyo guys, habang tumatagal tayo, 259, pag 24 months, 209 na lang, 48 months, 139 na lang. Habang tumatagal yung period na pipiliin natin, mas lalo siyang nagmumura. So nakadepende sa inyo yan guys, kung ano yung period na mas pinakakaya ninyo. Mas matagal, mas maganda kasi mas mataas yung discount. Okay? So ibalik ko lang sa 12 months, sabihin natin yung 12 months. Ayan. So 259 per month. Tapos guys, ito pa, para mas makamura ka guys, pumunta ka dun sa order summary. Ayan, nakikita mo yung order summary na yan. Pumunta ka ngayon sa subtotal, sa baba nun may makikita kang coupon code. So dito sa coupon code guys, type mo lang dito yung pangalan natin. Okay? Doji Creates. Type mo lang yung coupon code, tapos i-apply mo siya. Yan, nakita ninyo, as you can see, nag-less tayo, nabawasan ng 310. Ang laking bagay nito guys. So it's not fixed. Of course, it depends kung ano yung plan na pinili mo, but you will have a 10% discount kapag ginamit mo yung Doji Creates na coupon code. So I suggest guys, kung bibili ka rin lang naman ng web hosting plan guys, gumamit ka na ng coupon code para mas makatipid ka. At yung coupon code natin is yung pangalan natin, Doji Creates. And balik tayo ngayon sa taas. Kung mapapansin niyo guys, na dito na yung order summary natin. Ang plan natin is business, 12 month. So ito yung bill natin. So guys, kung tatanggalin ko yung coupon code natin guys, tignan niyo kung magkano yung difference. So guys, ito yung total bill natin kapag meron tayong coupon code. Ayan. Tapos tanggalin natin yung coupon code guys. Ito naman siya kapag wala. So kayo na magda-decide guys. So I suggest, gamit kayo ng coupon code. So lagay natin siya ulit, Doji Creates. So makikita niyo sa order summary guys, business plan yung pinili natin, 12 month, ito ngayon yung bill niya. Tapos meron tayong domain name. Yung domain name natin guys, kapag ka ang binili mo is hindi 1 month, sabihin natin 12 month pataas guys, libre na yung domain name. So ano yung domain name guys? Yun yung mga www.dojicreates.com, something like that. So mamaya papakita ko sa inyo. Libre na rin guys yung ating daily backup. At meron pa tayo guys na domain name privacy protection. Ito yung isa sa pinaka gusto ko kay Hostinger guys, yung domain name privacy protection. Nakikita nyo guys, zero. Kumbaga, free na yan. Wala na yung binabayaran. Sa iba guys, may bayad pa yan. So guys, ano-ano ba yung mga benefits ng domain privacy protection? So one of the benefits nitong
itong domain privacy protection mga tol is kahit alam ng mga tao yung website mo guys, i-hide niya yung personal information mo. So hindi ka mag-aalala na makikilala ka nila o makikita nila kung ano yung pangalan mo o yung information mo dahil naka-domain privacy protection ka. So makakaiwas ka din guys sa spamming. Kasama na dyan guys yung pang-hijack ng domain at syempre yung identity theft. So napakagandang features nito kasi it keeps your details private. So this is one of the best thing guys. Now, balik tayo dun sa domain guys. Ano ba yung domain? So eto guys, nakikita ninyo dito sa baba, meron ka makikita na every website needs a domain. Ibig sabihin yan, lahat daw ng website kailangan ng domain. Ano ba yung domain? For example, ganito. So type ko dito yung Doji Creates. Tignan ninyo. So ito, meron na akong website, 'di ba, na Doji Creates. So makikita ninyo, not available na siya kasi meron na akong website. Pero meron pa akong mga iba diyan na pwede kong magamit, 'di ba? Like doji.shop. Kumbaga, ito yung pinaka-link natin, yung URL, kung paano ma-access yung website natin. Yan yung domain, guys. So dito, sabihin natin na yung domain ko is Doji Wants. Yan, Doji Wants or Doji Finds. Ayan yung gusto kong domain. So pag available siya, lalabas siya dyan. Ayan, dojifinds.com available. So i-click ko lang yan and then boom. So dito guys, makikita ninyo yung dojifinds.com domain registrations. Iba to doon sa hosting plan. Sabihin natin dito ay 1 year lang. Pag 1 year lang, zero na yan. Kasi libre yan dito sa ating hosting plan na pinili, yung business. Kasi basta 12 months pataas, libre na yan mga tol. Pero kunyari gusto mo 2 years, of course, babayaran mo yung other extra 1 year or isang taon na yan. So doon tayo sa 1 year, may kita ninyo na libre yan. Okay, eto na, set up na. Ito yung gusto ko. Gusto ko mag-web hosting using business plan ng 12 months. Tapos ito yung aking URL or yung aking domain, dojifinds.com. So next step natin dyan guys is click mo lang yung continue. So pag continue mo guys, kailangan mo ngayon mag-register. So click mo lang dito guys yung Gmail. Ayan, para mag-register ka. So choose mo yung Gmail mo. And then, kailangan ko lang siyang i-verify sa phone ko guys. So guys, after natin siya ma-authenticate, press mo lang yung continue. Ayan. So continue natin siya. Ngayon guys, lalabas ngayon yung inyong billing address. So kailangan mo lang ilagay personal information mo rito. So sa akin, for example, lalagay ko dito yung aking personal details. So once na ma-fill upan mo na yan, click mo lang yung continue. And then kung mapapansin niyo dito guys, lalabas na yung information natin dun sa billing address na nilagay natin. So punta tayo ngayon guys sa payment method. At makikita niyo dito, may iba't ibang payment method na ino-offer sa Hostinger. So pwede tayong magbayad using our cards. Ayan, kung meron kang card. Also PayPal. Also guys, GPay. And also, meron din tayo guys na GCash tsaka CoinGate. Kaya gusto ko si Hostinger guys kasi meron siyang, syempre yung pinaka-popular sa atin is GCash. So pwede ka magbayad using GCash guys. So click natin yung GCash. Ayan. And then may kita ninyo mga tol, continue with GCash. So ayoko nang lawakan pa. Siguro dito gagamit siya ng QR code para mabayaran natin using GCash. So ang gagawin ko guys is magja-jump na ako sa isa kong account na meron ng business plan at ipapakita ko na lang sa inyo yung walkthrough kung ano na yung mga next step after natin ma-purchase yung business plan guys. So i-ex ko nito. So guys, after we avail yung business plan ni Hostinger guys, punta na tayo sa ating account. So dito guys, i-click ko lang yung my account. Ayan. So as you can see, eto na yung account ko guys kay Hostinger na merong business plan. And I'm going to show you paano siya i-set up. So dito, lalagay mo lang dito guys, Philippines. Tapos, yung ating state or ating province, which is yung ating city, address, at yung ating zip code. Continue mo lang yan guys. Pagkatapos, punta ka naman ngayon sa websites. So, pag-click mo ng website, may kita ka business. So, sa akin, meron na akong business plan guys. Ito na yung business hosting na in-avail natin. So, isi-set up natin siya. Set up natin siya, and then boom. So, dun sa mga tumuloy dun sa payment method guys, eto rin yung makikita natin. As you can see, lalabas to guys. Who is this website for? Ito yung una natin makikita. Para kanina itong website na to. So, pipiliin ko lang dito is for myself. Next, do you want to create or migrate a website? So, anong gusto mo? Pag sinabi natin migrate, meron ka ng existing website, okay? So, gusto mo na lang ilipat dito. So, ang gagawin natin guys is create. Magki-create tayo ng website. Pagkapili natin yan, next na lang natin. Merong website builder. So, I think guys, ito yung mismong website builder ni Hostinger. Ito naman is yung Horizon. So, hindi ako familiar dito sa Horizon. And ito naman guys, yung WordPress. So, dito sa tutorial natin guys, ang gagamitin natin is itong WordPress. So, pipiliin natin yung WordPress. Click natin yan, tapos in-next natin. Yan. So, as you can see guys, dito, merong lalabas na create login details for your WordPress account. So, hindi mo kailangan ng prior account sa WordPress. Pagka pinili mo yung WordPress guys, gagawan ka na ni Hostinger ng WordPress account. So, kailangan mo na lang i-enter dito yung credentials mo. Yung WordPress admin language, hindi ko na yan papalitan. So, English na tayo, no? Papalitan ko na lang siguro yung password. Yan. Kapag okay na guys yung credentials, mag-proceed din tayo. Now guys, eto na nga yung sinasabi ko sa inyo. Pwede tayo
tayong mamili dito guys, no, ng tatlong option. So pwede kang gumamit ng mga pre-built, kumbaga templated na. Meron ng layout, papalit-palitan mo na lang yung content or yung mga details. Or pwede naman na mag-create ka using your prompt. Okay, mag-create tayo ng website with AI. Third option guys is pwede tayo mag-create with a blank site. Create tayo na blank muna, wala munang laman. But again guys, I want this thing to be simple. So maybe I'll go with the AI. So create tayo with AI. So next tayo dyan. Ayan. So dito guys, kailangan na natin i-register yung domain name na gusto natin. So kanina sabi ko sa inyo, ang gusto ko is yung Doji Finds. Ayan. And then available pa yung Doji Finds na yan. So papalitan ko na yan. Sabihin na lang natin, hindi na Doji Finds, no? I am Doji na lang. Yan. iamdoji.com. Tignan natin kung available pa siya. Ayun, available pa guys. iamdoji.com. Ito na yung napili nating domain. So ibig sabihin nito guys, ito na yung magiging website natin. Okay? iamdoji.com. So i-click ko na lang yan. Pwede rin na gumamit tayo ng temporary domain. Ayan, nakikita nyo. A temporary domain is a placeholder website address you can use while you're building your website. Sabihin natin na gagawa pa lang tayo and matatagalan tayo sa paggawa ng website, pwede natin gamitin yung temporary domain. Next na ako agad. Ayan. So dito, register mo yung domain mo, yung iamdoji.com. So register natin siya sa Philippines. Ayan. Personal lang yan. So next step guys is kailangan mo naman ngayon i-enter yung mga personal information. After natin mapilapan to guys, click lang natin yung finish registration. So guys, as you can see dito, merong lalabas na where is your target audience. Now, napagdaanan ko na to sa mga previous projects ko guys, and dito guys, hindi mo makikita dito yung Philippines. Okay? So ang gagawin natin dito is pipiliin natin kung ano yung closest country na merong data center. Okay? Kung saan i-store yung ating website. So later, pwede natin yung palitan. Malaysia, it's closer, but I think I will choose Indonesia. And then click natin yung next. Tapos yan na, installing WordPress. Ito yung sinasabi ko sa kanina guys na pwede tayong gumamit ng WordPress inside Hostinger. So gagalaw lang tayo sa isang environment. So wait lang natin siya guys hanggang matapos siya. So maaaring mabagal lang sa inyo guys, kaya ipapass forward ko na lang siya. So baka magtaka kayo bakit mabilis yung sa akin. After that guys, merong lalabas ngayon na ganitong page. So ito na yung point kung saan gagawin na natin yung website natin. So yung mga input fields guys, makikita niyo meron dito nakalagay brand name. So ano ba yung brand name na gusto ko para dun sa website ko? Syempre, yung I am Doji. Tapos portfolio yung type. Bakit portfolio? So pwede ako mamili kung anong klase website na gusto ko. So pwedeng business and services, online store, blog, landing page, booking, portfolio, affiliate marketing site. So bakit ko pinili yung portfolio guys? Sabi ko sa inyo guys, gusto ko gumawa ng website na makaka-relate yung most of my subscriber. So most of my audience are tech students, learners, mga developers. So I think the best choice for me is to create a sample of a portfolio. After that guys, dito naman tayo sa baba, yung description naman. So meron na ako dito ang naka-prepare na prompt. So paste ko na lang, basahin ko guys ha. Create a minimalist and modern tech portfolio website for a developer. The site should follow a strict rule of 3 design. Bakit 3? Kasi guys, ganito. Gusto ko 3 lang lahat para simple lang, no? Hindi natin kailangan pa komplikaduhin. Ang mahalaga kasi dito is matutunan ninyo yung basic, yung foundation, how to create a website kahit na hindi ka marunong mag-code at hindi ka masyadong matalino, okay lang mga tol. So ito na. Navigation must include only 3 links. So home, projects, and about or contact. Yan lang, 3 lang. Sa tech stack, 3 lang din gusto ko. Use HTML, CSS, and JavaScript. Tapos mga tol, yung ating skills, 3 lang din yung gusto kong ilagay. Problem solving, responsive design, performance optimization. Tapos yung tools naman, 3 lang din. Git and GitHub, VS Code, tsaka yung Chrome Dev Tools. And 3 lang din yung focus ko guys. Clean code, user experience, and scalability. Para simple lang yung website natin. Mahalaga lang naman dito, matuto tayo. And lastly guys, the design should be clean, responsive, fast loading, and professional. Using ample white space, simple typography, and subtle animations only when necessary. So makikita nyo dito mga tol, ang talagang goal ko is simpleng website lang, okay? After the description guys, punta tayo dun sa baba. Makikita nyo, select editor. So ito na yung part guys kung saan mamimili na tayo ng builder, okay? So meron tayong dalawa dito, Elementor at saka Block Editor. Now yung Elementor guys, ito yung pinaka beginner friendly. Kumbaga user friendly masyado yung interface niya. Almost everything is just drag and drop guys. Dahil gusto ko guys magsimula tayo sa pinaka fundamentals, pipiliin ko muna dito guys yung Block Editor and then papakreate ko na yung website. So click natin yung create. And then guys, lalabas yung ganitong interface, tayo na lang natin. And now guys, I want you to know na gagawa rin ako ng tutorials kung saan kapag hindi ka naman gumagamit ng WordPress, for example, gusto mo gamitin yung website builder ni Hostinger. Meron akong dedicated na video guys para doon. So abangan mo. Maybe after nitong tutorial na to, isa-upload ko siya. Also guys, gagawa rin ako ng tutorials dun sa mga hardcoder naman, no? Yung gumagamit ng HTML, CSS, JavaScript. So tuturuan ko rin kayo paano natin i-deploy yung mga website natin na hard-coded talaga natin. And as you can see guys, eto na yung website na pina-generate natin. So it's so clean, malinis, minimalist, and yes guys, it is smooth. Ito talaga yung ambient na gusto ko ng website. Kumbaga sobrang minimalist niya, no? The Hostinger AI really follows
follow my instruction, I only have 3 navigation links here, yung home, projects, and contacts. So explore muna natin bago natin simulang ipag-edit at ipag-customize tong mga to, no? So makikita ninyo guys, meron na tayo agad dito na hero section, tapos may hero background tayo dito. So nakikita nyo tong top section guys, ayan yun. Tapos meron tayong hero title, meron tayong hero description, and button. Yeah, sabihin natin, I'm a developer, and if you want to see my work, you can just click right here, or maybe click right here in the project, diba? This is awesome guys, kasi as you can see, meron na rin siyang mga images na kasama, no? Just to give you an idea on how your website would look. Kasi most of the time guys, kapag ka nagpagawa ka sa ibang AI guys, hindi naman kasama images, no? Blank yan. And yes, konting adjustment lang guys, kasi kung makikita ninyo yung clean code, so mag-isa lang siya dyan, hindi kagaya nitong dalawa. Pero overall guys, kung ganito yung design, like sabihin natin, dito yung images, tapos nandito yung title and yung description, this is so clean for me. And boom, meron pa tayong footer. And then, pagkatapos naman, tignan natin yung projects. So natutuwa ako guys, kasi meron siyang paid-in animation kapag ka-open mo nung page. So makikita ninyo, may paid-in siya. That's professional. And yeah, yung layout is so clean for me, and this is already good. Oh, meron pa tayong core services. Wow. Gallery, wow, this is awesome. Actually, stand-alone na. Ito, pwede mo na itong gamitin. Edit mo na lang. Oh, which is yun yung gagawin natin. And then, contact, diba? Meron tayong form dito. Almost complete. Konting edit na lang, pwede na natin itong gamitin as our portfolio. But, syempre, this is a tutorial, guys. So, I still want to show you guys the basics, okay? The foundations. Puntahan natin muna itong site setup. Ito siya. Now, guys, bago ko ituro sa inyo kung paano natin i-edit, i-customize, and modify yung website natin, the best thing to learn how to create a perfect product is first learn how to use the tools. So, dun tayo magsisimula ngayon, guys. And as you can see in my screen, guys, I'm using WordPress inside Hostinger. So, ito yung mga iba't ibang tools natin, mga tol, okay? Now, iisa-isahin natin yan, papaliwanag ko sa inyo. First, dito muna tayo sa Hostinger section. As you can see, meron ditong onboarding. So, onboarding, guys, makikita mo dito yung mga details ng website mo, like yung domain mo, active, hosting plan mo, active din. Set up your site. Tapos, meron tayong want to create a new site. So, pwede mong i-overwrite yung website mo. For example, hindi ka satisfied dito and you want another design. If you just want to change yung generated ng AI na website, okay? Then, yung connect a domain, guys, we already done that. Yung domain natin is yung IM.g. Get found on Google, guys. Kung gusto mo na yung website mo is searchable at nakikita sa Google, guys, you need to set this up. Also, meron tayo dito, guys, is make your site discoverable by AI. So, ito turn on lang natin to kapag gusto natin yung website natin is nakikita ng AI, or kung gusto mo na kayang makipag-interact ng AI sa website mo at kaya niyang i-recommend sa mga tao, guys, you just need to turn this on. Turn site visitors into subscriber. Oh, this is more on marketing na to, guys, okay? And other tutorials, guys, kung paano natin gagamitin yung WordPress inside Hostinger. So, ito yung sa onboarding. Onboarding pa lang to, ha? Nung Hostinger menu. Punta ngayon tayo sa tools. Yan, click natin yung tools. Tingnan natin ano pwede natin gawin sa tools. So, sa tools, guys, makikita natin dito yung mga tools na pwede natin gamitin sa ating website. For example, makikita natin dito, guys, yung ating WordPress version. So, up to date yan, pati yung PHP version natin. Now, LLM optimization. So, pag sinabi natin LLM optimization, guys, kung saan gusto natin na yung mga AI, guys, is naiintindihan niya yung website natin. So, you just turn that off if you wanted to. Lalo na, guys, kung gusto mo na updated yung website mo. Pero as of now, guys, dahil portfolio lang naman yung ginagawa ko, guys. So, I'm not going to turn this on. I'll keep it turned off. After that, guys, makikita mo naman dito yung maintenance mode. Now, punta tayo sa website natin. So, guys, ikakopy ko lang yung website natin. Ayan, yung link natin or yung ating domain. Tapos, mag-open ako ng another incognito tab para makita ninyo paano gumagana yung maintenance mode, okay? So, open ko na siya, guys. Ito siya. So, as you can see, ito yung incognito natin. Tapos, guys, ipipaste ko dito yung link ng ating domain. O kumbaga, o-open ko dito yung website natin. So, as you can see, guys, dito makikita ninyo na online na siya agad, okay? So, i-click natin. Ayan, nakita ninyo. Naka-incognito tayo. Tapos, in-open natin yung domain natin and ayan, online na siya agad. Accessible na siya online. Now, another thing, guys, is gusto ko rin ipakita sa inyo, ano ba yung maintenance mode? Maintenance mode, disable public access to the site. WordPress admins will still be able to access. So, as admin, kaya ko pa din siyang i-access kapag kagamit ko yung browser ko na admin. Okay, sabihin natin itong browser na to is register sa email ko, guys, tapos nakalagin dito. I'm currently operating as an admin. So, ito namang incognito natin, guys. Hindi naman siya admin kasi incognito nga siya. So, sabihin natin isa lang tong client. No? Now, kapag tinurn ko yung maintenance mode, madi-disable yung access ni client sa site kasi public siya. Pero ma-access ko pa din dito, guys, kasi admin yung gamit kong account. Sige nga, pakita natin. So, ito turn on ko to, mga tol. Ayan. Lumabas, yung settings have been updated. Tapos, naka-turn on na yung maintenance mode. Now, what we're going to do is i-open ko ulit itong aking incognito and then i-reload ko. Kung makikita niyo, mga tol, lumabas ngayon tong page na to. So, this is one of the best thing, guys, and best features ni Hostinger, guys. Meron tayong maintenance mode. Now, what are the reason bakit kailangan at mahalaga sa atin to? For example, meron tayong content sa website na gusto nating baguhin
natin and immediately gusto natin mawala yung access or mawala siya dun sa site, but it will take a long time bago natin siya maayos. So napakaganda na meron tayong maintenance mode, guys. Okay? So if you're using Hostinger, this is one of the best features, guys. Pero guys, meron tayong bypass link. Itong bypass link, guys, kahit hindi ka admin, tapos naka-maintenance mode ako, pero gusto ko ma-access mo. So meron tayong bypass link. So yung bypass link, guys, open natin. Kahit hindi ako admin at kahit naka-maintenance mode, pag ang ginamit kong link is yung bypass link, ma-open ko pa rin yung website. Ayan, nakukuha ninyo, guys. So yan yung isa sa pinakamaganda at gusto ko, guys, na features ni Hostinger. Now, balik na tayo dun sa ating pinag-aaralan. Now, guys, after the maintenance mode, makikita ninyo meron ditong disable XML RPC. So since I want these tutorials to be beginner friendly, guys, this is all about security, and then as of now, guys, di natin siya masyadong kailangang intindihin, no? We're just going to skip this one, leave it as it is. Pero guys, pagdating dito sa redirects, guys, kung makikita nyo, force HTTPS, guys, ito kailangan lagi itong naka-turn on. Just in case sa inyo, guys, naka-turned off yan, I want you to turn it on kasi it's one of the recommended settings. Now, ang ginagawa nito, mga tol, sa madaling explanation is it makes sure na lahat ng traffics from your website is encrypted and secure. Okay, tapos na tayo sa tools. Ano naman tong email marketing? So, email marketing, guys, kung makikita ninyo, this is more of business. Okay? For example, sabihin natin, meron kang ads or meron kang new products, tapos gusto mo lahat ng user mo na naka-follow or naka-subscribe sa website mo, guys, marireceive nila sa email nila yung update. So, parang ganun email marketing. Kumbaga, parang send to many ang mangyayari. It means that everybody will be notified via email, everyone who is subscribed to your website. So, if you want this, kung gusto mo nito, if you're a business person, gusto mo meron kang email marketing, so you're just going to click connect site and mamimili ka na kung anong gusto mong plan for this. After that, guys, punta naman tayo dito sa AI content creator. Now, ano naman tong AI content creator? Just in case you want to add something on your page or yung website mo, gusto mo magdagdag ng kahit na ano, guys, you're going to use AI content creator. Now, I'm going to give you an example. As you can see sa website natin, meron na tayong tatlong navigation links: home, projects, and contacts. So, click natin yung contacts. Ayan. Tapos projects. Ayan. Sabihin natin, guys, gusto ko mag-add ng isang page. So, click lang natin yung content types. Tapos, ang pipiliin ko, anong content yung gusto mong i-add? Pages. Tapos, ano yung tone of voice? Yung tone of voice, guys, kumbaga, ano yung desired emotional impact mo sa tao? Gusto mo ba trustworthy, friendly, or neutral, hindi bias, or formal? So, sa akin, I would choose formal and neutral. Yeah, I would choose formal and neutral. Tapos, yung length ng page nyo to, short lang. And, ano naman tong page nyo to? So, itong page nyo to is about me as a developer. Sige, lagay tayo ng konting description dito. Create a page that talks about me, my personality, hobbies, and dedication to tech. So yan, maiksi lang, no? Hindi ko na pahabain. So ano naman yung focus nitong content na to? This is more for the SEO, search engine optimization. So kapag bibigyan natin ng keyword yung page natin kung ano yung kategory niya. Ang lalagay ko dito, gawin natin in general, no? Sabihin natin hobbies and tech. Yun, I think yung dalawa lang na yan, no? And then create na natin yung content. Ayan, so generating na siya. Gagawa na siya ng another page para sa ating website. Idadagdag niya yan. Now the thing is, hindi yan agad-agad masasama dun sa navigation links. Meron tayong gagawin. So as you can see, eto na, guys, na yung ginawa niyang content. So page, neutral, formal, and short. Ito yung keywords. So meron siya mga dinagdag, no? Coding, tech community. Maganda yung suggestion niya. So pwede mo namang burahin yan kung ayaw mo. Tapos, eto yung kanyang meta description. So this is for the SEO. So dinidescribe niya kung ano yung page mo about. Now ngayon, guys, meron tayong AI generated image dito. You can use kung gagamitin mo yung external or gagamitin mo na lang tong image na to. I'm just going to use this image. So i-check ko na lang tong dalawang to. And then eto yung content niya, yung text. Discover my passion for technology, blah blah blah. Sabihin natin nagustuhan niyo na tong page na to, guys. All you're going to do is to publish this. And mind you, guys, wala to dun sa ating naunang ginawa. Nakita niyo wala yan dyan, ha? Tatlo lang yung ating page dyan: home, projects, and contacts. Now ipapublish ko siya and that should be added into our website. Now publish na siya, guys. I'm currently viewing this as an admin. So ang gagawin natin, kakopy ko yung domain. Ayan. Tapos i-open ko dun sa ating incognito na tab. Ayan. Paste natin. Tignan natin kung ma-access siya publicly. Ayun. Nakita niyo? Almost in an instant, guys, available na public yung ating ginawang another page. As you can see, guys. So ito, napakaganda, napakalinis, di ba? Discovering my passion for technology, who am I? Hobbies and a commitment to technology. Pero wala siya dito sa ating navigation link. So mamaya ko ituturo sa inyo kung paano natin i-add yan, ha? Baga wala siya dito sa header. So kapag umalis tayo dyan, there's no way na ma-access na natin siya ulit. Unless na lang ilagay mo yung link. Kasi kailangan pa natin yan, guys, ilagay dito, i-add natin yung about me. So guys, gusto ko lang sa inyo ipakita kung ano yung nagagawa ng AI content creator, which is one of the awesome features, guys, ni Hostinger. Tapos na tayo sa mga menu ni Hostinger, guys. Punta na tayo sa dashboard. Napakaganda pag naiintindihan muna natin yung tools bago tayo gumawa ng product. So as you can see sa dashboard, guys, nakikita natin dito yung mga admin activity
activities natin, no? As of now, gusto ko linisin natin lahat yan, no? Tanggalin natin, dismiss. Tapos, X mo lang to. So, ano bang ginagawa nito, guys, nitong dashboard? So, bigyan ko lang din kayo ng malinaw na idea. Yung dashboard, guys, hindi ito yung website natin, ha? Ito yung, kumbaga, activities ng website natin. Or yung quick overview ng website natin kung saan pwede natin makita yung mga activities ng mga admins natin, yung mga nagko-comment, yung mga updates, mga plugins. So, later on, you will understand. Kumbaga, ito, guys, para sa ating mga admin ng website. But as of now, pwedeng linisin ko muna yan, guys. Tanggalin muna natin lahat yan. And kung makikita ninyo yung home at saka update, guys, part yan ng dashboard, okay? Parang ganito, pag kinik mo yung hosting, ay lalabas yung onboarding tools. Sige nga, click natin. Ayan, di ba? Lalabas yung onboarding tools, email marketing. So, ganun din, guys. Pag kilik mo yung dashboard, lalabas yung homes, updates. So, ang next talaga dyan, mga tol, is itong post. So, click natin yung post. So, sa post menu, guys, mayroong 4 dito. So, ano ba tong post, guys? Una, yung all post. Pag kilik yung all post, wala namang magbabago, no? Yan din naman yon. Yung all post, tapos add post, categories, and then tags. Ano ba yung post at paano natin siya gagamitin? Doon muna tayo sa unang tanong. Ano ba yung post? For example, guys, isa akong vlogger. Nakita niyo yung mga website na mayroong mga blog posts. Ganon yung post, guys. Kumbaga, meron akong thoughts or mahilig ako magsulat, mag-express, magbigay ng commentary or maybe a documentation. Meron akong mga blog posts. Parang nag-a-update ka, di ba? Kumbaga sa mga social media natin, nagpo-post ka online, di ba? O nag-share ka ng thoughts mo. So, ganun yung post, guys. Meron kang option kung saan pwede kang mag-upload ng mga blog posts mo. Now, next question, how does it work? Para mas makita natin at maintindihan natin ng malinaw paano gumagana. Kailangan mapakita ko sa inyo. Mula dito sa post, guys, magja-jump lang ako ng konti lang. Konti lang, pero babalikan din natin ulit para lang mapagana natin yung post. Unang requirements, kailangan meron kang dedicated na page para dun sa blog post mo. Okay? So, punta tayo sa menu, guys. So, baba ka lang na konti, makikita mo yung pages. Click mo yan. Tapos, click mo yung add page. So, pwede ka naman rumekta. Pinakita ko lang para mas malinaw. Ayan. Mag-open ngayon, guys, yung block editor, no? Lagay tayo ng title ng page natin. So, tatawagin ko to na blog post. Ayan. So, yan lang muna ilalagay ko na title lang muna sa kanan natin yung i-detail. Pag nalagay ko na yan, guys, kailangan ko na yung i-publish. Pero bago ko yan i-publish, mga tol, may papakita muna ako sa inyo. As you can see sa website natin, wala tayong blog post dito, ha. Tandaan niyo. Home, projects, and contacts lang to. And yung ginawa natin kanina, yung about me, na hindi pa natin nalalagay dito sa header. So, dapat malalagay ko din dito yung blog post. Okay? So, binubuo natin yung website natin ngayon sa incognito as a client. So, nakikita natin, online siya. Tapos, wala namang blog post. Ngayon dito, gumawa tayo ng blog post na page. Kasi nga, gusto ko mapakita sa inyo paano gumagana yung mga posts. So, ngayon, papublish na natin. So, bakit ko pinakita yung website natin in incognito, guys? Para makita ninyo na talaga nakapag-create tayo ng page. So, tapos nang makreate yung page, guys, nakalagay dito, blog post is now live. So, ito ngayon yung page address. So, i-copy na lang natin to. Open natin din sa incognito. Ayan. And then, paste natin yung link. And boom! As you can see, guys, almost in an instant, guys, publish na agad yung page na ginawa natin. Blog post. Papakita ko sa inyo paano gumagana yung post. Dito siya lalabas. Pero, wala pa siya sa header, guys. Kasama yung about me na page na ginawa natin kanina kasi isa-set up pa natin yung separately. Ano ngayon yung next step na gagawin natin? Balik tayo dun sa post. Tapos dito, guys, para makita natin paano siya gumagana, add tayo ng post. Pagkatapos may click yung add post, lalabas na naman yung block editor. And then, eto na, parang gagawa na tayo ng post natin. So, lagyan natin ng title. Title nito is The Rise of AI. Ayan. Dilalagyan ko na yun ng description. So, nag-copy na ako, guys, ng description. Ayan. Tapos, gusto ko lagyan ng image. Lagyan natin ng image yung The Rise of Artificial Intelligence. So, mag-add lang ako, guys, ng image. Ayan. So, mag-upload tayo. Kung makikita ninyo, may media library, di ba? Pero wala pang laman yung media library natin. So, mag-upload tayo, guys. And then, boom! Napili ko yung image ko. Ayan. So, ayan na gawin natin. And I think ilagay natin siya sa taas. Yan. Para mas maganda. Nakita niyo drag and drop lang siya, mga tol. Tapos, gusto ko i-highlight tong part na to. Yan. Bababa ko siya. Select ko siya. And then, lagyan ko siya ng background color. Nakikita nyo na, di ba? O, yan. Ngayon, ipapublish ko na siya. Okay na ako. Gusto ko tong vlog na to. Post natin to sa website ko. So, click mo lang yung publish. Ayun, guys. So, publish na raw siya. So, copy natin yung link. Open natin yung incognito. Tignan natin kung talagang available na ba talaga siya online. So, ipapost ngayon natin siya. Ayun, nakita ninyo, lumabas siya online, guys. Diba? So, accessible na agad siya right after na ma-post natin. So, kumbaga, guys, ganito yung mga post, guys, no? Kumbaga, kapag ka meron kang blog post or meron kang documentation or expression or mga thoughts mo, pwede mo siyang i-share sa website mo. Yun yung function ng post.
And makikita mo automatic meron na siyang date to inform yung mga client or mga viewers mo guys na nag-upload ka ng vlog noong January 8. Nakuha ninyo guys. Ayan, diba? Ang ganda. Ay kung mapapansin nyo guys, yung placeholder natin, ayan, The Rise of AI. So yung title na din mismo. So back na tayo dun sa ating menu. So naintindihan nyo na paano gumagana yung post. So itong categories guys, so gagawa ka ng mga category para sa mga post mo guys. No? Sabihin natin, itong mga post na to, ito may mga certain posts ako or mga blog posts na about coding, tapos about artificial intelligence, diba? So, ganun. So balagay mo lang dito, for example, meron kang coding, tapos yung slug. So nakalagay naman yung definition sa baba. So this will be seen on your URL guys. So, kumbaga yung parang placeholder natin doon. Yung tags naman guys is mga tags. For example, technology, yan, development, something like that. And then sa baba niyan is yung description. Diba? If you want to add a category. So pwede kang mag-add ng multiple category sa mga post mo para mabigyan natin yung audience ng separation. Tapos yung tags, the same thing guys, ganun din. Diba? Gagawa ka ng mga tags ng slug at saka yung description ng tags. So this is all for the post. Para merong specificity yung mga post natin. So sa media natin guys, nakita ninyo nagkaroon na tayo ng isang image. Automatic pagka nag-upload tayo ng mga images, nasa-save siya sa media library natin. So media library, sobrang self-explanatory naman nito. So kumbaga parang gallery natin to. Ngayon, every time nagagawa tayo ng another page, tapos kailangan natin ng media, meron na tayong backup, no, nakasave na siya sa ating media library. And next guys is yung pages. So pinakita ko na sa inyo kung paano to guys, diba? Maglagay tayo ng about me. Para mapakita ka ulit sa inyo paano to gumagana. Click mo lang yung add page. And or pwede rin itong add page na to. And then sabihin natin dito is yung pangalan ng page is about me. Ayan. Tapos kuha tayo ng description sa artificial intelligence. And then, boom. Ayan, paste na lang natin dito, no? Lagyan natin ng konting design, no? Lagyan natin ng weight. Sabihin natin, gawin natin tong quote. So, I think yan lang muna, no? Maiksi lang muna yung ating gagawing ano dito. Kasi alam nyo naman, napakadali lang naman intindihin ng interface niya, di ba? So, makikita nyo naman lahat ng pwede natin gawin dito, guys. So, gawin na natin yung about me na page. Publish natin. So, ayan, lumabas na guys. Publish na daw siya. Copy natin yung link. Tignan natin sa incognito kung talaga bang publish na siya. Ayun, meron na tayong about me dito, di ba? So, kayo na lang bahala maglagay ng content. Ang purpose ko lang ngayon guys is to show you how it works. So, balik na tayo sa add page. As you can see guys, nakita ninyo kung paano tayo gumawa ng page. Nakapag-add na tayo agad ng page. Makita ninyo guys, nandito yung dalawang page natin na ginawa. About me at saka yung blog post. Naintindihan na natin tong pages. Ngayon, may problema tayo. Bakit? Wala siya dun sa header. Di ba? Punta tayo sa header. Nakita niyo yung header. Ayan paano natin siya i-access? Wala siya sa header. Home projects contacts lang to guys. So, jajam tayo ng konti lang pero babalikan din natin ulit yung mga punta tayo ng appearance. So, pagpunta mo sa appearance, click mo yung editor. Tapos guys, punta ka ngayon sa navigation. Ayan, makikita ninyo, meron tayong 3 page lang, no? Home projects and contacts. So, paano natin i-add ngayon yung 2 page natin? Wala naman siya dito. So, edit natin guys. Click mo yung itong 3 tuldok na to guys. Tapos yung edit. Ayan. Makikita ninyo guys yung ating navigation. Click mo lang to guys. Ayan. Tapos mag-click mo yung plus. Add a block. So, i-add natin yung blog post muna. Yan. Saka mo ngayon i-add yung about me naman. Pagka-add mo, save mo lang yan. Okay, save na. Hindi pa. Joke lang. So, hintayin natin. So, I think save na yan, no? Balik na tayo dun sa ating menu. So, kung makikita ninyo, lumabas na siya dito, mga tol, no? Lumabas na. Back na tayo ulit. Ayan, back tayo. So, from the appearance, balik tayo dito sa pages, di ba? Para hindi tayo maligaw. Ngayon, ang gagawin natin, syempre, i-reload ngayon natin dito sa ating client. So, tingnan natin, kasi currently, di ba, 3 lang siya. I-reload nga natin. Tingnan natin kung nandiyan na ba yung blog post at saka yung about me. Ayun, nakita ninyo mga tol, eto na yung blog post natin. So, ngayon guys, i-click natin yung about me muna tayo kasi merong mahalagang bagay dito na kailangan ninyo makita. So, punta tayo sa about me. So, ayun, nakita ninyo yung about me, lumabas. Click ngayon natin yung blog post mga tol. Pag-click natin ng blog post, boom. Oo nga, nandun yung blog post. Pero, asa na yung una nating blog post, di ba? Yung The Rise of AI. Asa na yun? So, nawala siya. So, dito guys, balik tayo ngayon dun sa ating page. Papakita ko sa inyo. So, yung dahilan kung bakit ngayon ko to ituturo guys is para nakaset up na yung mga pages natin, no? Nakaset up na yung pages natin. So, kailangan natin bumalik sa post. So, i-view natin. Ayan. So, di ba? Ito, bakit nawala to? Dapat nasa blog post to eh. Pag click mo yung blog post, bakit wala? So, ganito yan guys. Hindi pa kasi tapos yan. Kailangan muna nating maayos yung pages. Ngayon guys, para maayos natin yung mga blog posts para sa mga future vlogs natin, hindi na mawala. Pupunta tayo ngayon sa settings. Tapos pupunta ka dito sa reading. Click mo yung reading. Tapos lalabas ngayon ng page na to mga touch. So, makikita ninyo dito guys, konti lang naman yung option. Una, yung homepage display. So, dito, usually sa iba guys, ang nakalagay dito is yung latest post. Pero, since meron tayong dedicated na page, hindi yung homepage gagamitin natin, no? Meron tayong dedicated page kung saan dun malalagay yung post. So, ang i-choose mo dyan is yung static page. Tapos guys, makikita ka yung homepage. Ano yung homepage mo? Siyempre, yung home. Gusto ko, pagka-open ng website ko, ang homepage niya is yung home. So, hindi ko yung papakialaman. Ano naman yung post page mo? Okay, eto na ngayon guys, yung mga
mga post natin. Saan siya ma-upload? So, gusto ko siya ma-upload sa blog post. After that guys, may makita ka na blog pages show at most. Ibig sabihin, ilang post yung gusto mong ma-show dun sa blog post mo na page. So, sa akin, 10. Okay na yan. Etong syndication page guys, this is for ating RSS guys. So, I'm not going to jump in this. Pero, think of it na parang notification. Parang ganun guys. Kumbaga, yung mga nagsasubscribe or nagpa-follow dun sa website mo, they will immediately see, makikita nila yung mga bago mong post. Kumbaga, parang notification. Using RSS feed. So, medyo technical na to guys. Hindi ko to masyadong bubuklatin, no? Kaya iwanan na lang natin to as is. Sunod niyan is merong for each post in a feed, include full text or excerpt. Sabihin nito guys, kunyari sabihin natin mahaba yung post mo. Gusto mo ba lahat nakikita? O merong parang read more, ganon. As of now, dahil konti lang naman siya, so full text na lang natin para maganda, di ba? And then, search engine visibility. So, ito, pwede mo tong i-check kapag gusto mo na nakikita ng search engine. Okay, sa search result yung mga blog post mo. So, save na rin. But again guys, it depends, no? Kasi syempre pag sinabi natin search engine, depende yan sa algorithm at sa dami ng click mo, okay? Click and views. Mayaan na lang natin yan, then save changes. Once na ma-save na yan guys, balik na tayo sa pages. Okay, ngayon na na-set up na natin na yung mga post natin ay sa blog post dapat mapupunta. Pupuntahan na natin ulit yung ating client. Ayan, i-reload natin. Yan, tapos tignan natin kung pag in-open natin yung blog post, nandun na ba yung aking The Rise of AI na blog post. Click natin, and boom guys, nakita ninyo. So, as you can see guys, kinlik na natin yung poll, diba? Pero naka-excerpt pa din. Since yung team natin na ginagamit is AI generated. So, merong mga team guys na kailangan mo talagang i-modify guys para maayos natin lahat. So, I think ino-override niya yung settings ng WordPress natin. Kaya naman, ang nangyayari, naka-excerpt pa din siya. But still, it looks good guys para hindi naman masyadong mahaba. Just in case na marami kang blog post. Ngayon, tignan natin, pag kinlik ko yung read more, kung makikita ba natin yung full vlog. So, click natin read more. Ayan, nakita ninyo guys, lumabas na yung ating vlog. So, ibig sabihin, working na yung ating mga vlogs dun sa blog post. Nakikita na natin siya. And available na siya guys online. Now, balik na tayo. Pagkatapos natin sa pages guys at completely tapos na rin tayo sa blog post, punta tayo sa comments. Yan. So, para saan naman yung comment? Di ba guys, meron tayong blog post. Now, meron mga author or meron mga website owner na gusto nila may mga comment section. Yun. Para dun yung comments guys. Kapag gusto mo magkaroon ng comments yung iyong blog post guys, dito mo siya isi-set up. So, dito mo siya makikita. Now, paano natin lalagyan ng comments itong ating blog post? Bago ko siya lagyan ng comment guys, kasi baka hindi lumabas, I want you to understand na there are situations guys na kahit i-activate ko yung comment, hindi siya mag-a-appear. Kasi guys, now override nung team yung WordPress setup. So I want you to understand that. Merong times guys na hindi lumalabas yung comment kahit na i-activate natin siya. One of the reason kasi na override nung team yung WordPress setup natin. And since yung gamit nating team dito is pinagawa natin sa AI, so most likely, I think baka hindi natin makita yung comments, pero I'm going to show you, gagamit ako ng ibang team, papakita ko na sa inyo paano, para makita ninyo na, oh, meron yung comment. Now, the first thing na kailangan natin gawin, paano natin i-activate yung comments? First, pupunta ka sa settings sa baba, ayan, nakikita ninyo, tapos piliin mo yung discussion. Click mo yung discussion. Now guys, makikita mo na dito yung settings nung mga comments. So, make sure na i-allow mo yung allow people to submit comments on new posts. Nakukuha ninyo guys. And also, pwede mo rin itong i-check yung comment author must fill out name and email. Kung gusto mo na bago siya mag-comment, kailangan may name and email siya. So, you just need to make sure na nakaklik yan guys. Tapos, pupunta ka ngayon sa ating page, yung blog post page natin. Edit natin siya. And i-make sure mo rin guys na yung discussion is naka-open. Yan. Discussion, click mo yung open. Tapos, i-save mo. Kapag ka na-save mo na tong dalawang settings na to guys, yung discussion dito sa settings at saka yung discussion dun sa mismong page dito sa blog post, dapat magre-reflect na yung comment box at comment section sa baba. So, tignan natin ngayon dito. I-restart natin siya. But, I think, hindi siya lalabas dito. Nakita ninyo guys, hindi siya lalabas kasi ang gamit nating team dito is ginawa ng AI. Pero pag gumamit tayo guys ng mga team na talaga naka-set up na, no, dedicated na para sa mga, like sabihin natin, mga website na pwedeng mag-comment ng mga users guys, punta ka lang guys dito sa plugins, ayan. Tapos, punta lang kayo guys dito sa appearance, ayan. Click natin, tapos makikita ninyo yung mga teams. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ang active sa atin is yung Hostinger AI team, yung ginawa ng Hostinger AI. So, siya yung naka-active sa atin ngayon. Now, para mas madali at di na tayo masyadong humawa pa, no? Meron mga team dito, guys. And I will take this opportunity na din para explain sa inyo, hindi lang yung comment, pati yung mismong team. So, hindi tayo fix sa ganitong layout. Pwede tayong gumamit ng team para magbago yung layout natin. Currently, ang gamit natin is yung team na ginawa ng Hostinger. Ayan. So, what if sabihin natin na gusto kong gumamit ng iba? Pwede natin
gagamitin guys itong Astra. Ngayon, para makita natin kung ano yung magiging itsura ng website natin pag ginamit natin yung Astra, click mo lang yung live preview. Ganito yung magiging itsura niya. Oh. About me, blog post, contact, home. So, nasa sayo kung gusto mong gamitin yan. Pwede mo na i-edit dito pa lang or pwede mo rin i-edit mamaya gamit yung block editor. But ngayon guys, kung gusto mo to, click mo lang yung activate and publish. Since naka-live preview tayo sa Astra, tignan na natin yung comment. Baka mawala pa tayo sa topic natin. Gumana na ba yung comment? Click natin yung blog post. Yan. Click natin yung The Rise of AI. Ayan. O yan. Nakikita ninyo guys. Pag ginamit natin yung Astra guys, meron na siyang comment dito. Pwede ka mag-comment oh. Diba? Nakukuha nyo mga tol. Kasi guys, dun sa team na Astra, supported na agad yung comment. Pwede mo nang i-activate agad yung comment. Kagaya nito. So ito yung aking blog post and pwede tayo maglagay dito ng comment. So the reason na pinakita ko sa inyo guys, para alam niyo na talagang meron siyang comment. Kaya lang siya hindi lumilitaw dito sa ating website as of now kasi ang gamit natin is yung Hostinger AI team. Okay? So pwede pa rin natin yung i-customize guys. Guys, we want to set it up. So guys, yung team, yun ay para sa mga styles like color, fonts, and the structure itself. So kapag in-apply natin yung specific themes dito guys, magbabago yung fonts and colors and structure ng ating site. Yung team guys, ito yung kumbaga overall design ng ating website. Pwede magbago yung mga fonts natin, yung mga colors, yung overall design ng ating website. Now, baka malito kayo, meron naman tayong tinatawag na template. Yung template naman mga tol, yun naman yung may handle doon sa isang specific na layout. Kumbaga, so napakita na natin kung paano gumagana yung comments and themes. Now, next dyan guys is yung Elementor. Elementor guys is a page builder. So, ginagamit din natin siya pang build ng page. Now, punta tayo sa templates. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na templates. As you can see, pag click mo yung theme builder, this is for Elementor. Ayan. So, meron siya mga specific layout. Ano yung magiging itsura ng head or ng footer, yung single page, kung ano yung magiging layout niya, yung 404 page mo, search result page, product page. So, andito rin guys, floating elements, website templates. Okay guys, and then meron tayong pop-ups. So, that's one of the reason guys na hindi ko agad siya pinili kasi yan, kailangan natin mag-upgrade. Basically, ito lang yung templates guys, no? And then, punta tayo sa appearance. Sa appearance guys, dito tayo makakita ng themes. Yung sinabi ko sa inyo kanina, pwede rin tayo mamili ng theme dito. Yung dito kasi guys sa templates, kay Elementor siya. Okay. So, sa appearance guys, pwede rin tayo mamili ng themes and pwede ka rin mag-add ng maraming theme kung gusto mo. So, ayan, nakikita na mo yan. Install mo lang, ayan, install. So, ikaw nang bahala, no? Hindi ko na masyadong i-explore. Just showing you na hindi lang naman isa yung theme natin, no? Marami tayong themes. And then, sa editor, guys, eto naman yung kanina na inopen natin na nag-ano tayo ng page. Dito, guys, makokontrol din natin yung design ng ating website. For example, click natin yung styles. Palitan natin, ha? Punta muna tayo sa colors. Pwede mo palitan, guys, yung text, yung fonts. Punta muna tayo sa colors. And then, yan, palit natin. Yung pinaka-white dito is ito guys, yung background natin. Sabihin natin yung background natin, gawin natin siyang medyo dark. Ayan, o, diba? Pwede nun siyang palit-palitan. Dark blue, yan. So, dito pwede nating palitan. Ayan, tapos yung button, palitan natin yung kulay ng button, gawin nating blue. So, it's up to you guys. Pwede nating palit-palitan dito guys, yung design ng ating website. And then guys, yung navigations, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Pwede rin nating palit-palitan guys, yung mga pages natin. Pwede tayo mag-add, mag-delete. Pwede natin siyang i-rearrange, palit-palitan yung order niya. Ayan, move up, move down. So kapag gusto mong palitan yung sequence ng mga navigation links mo. And then, we have here the pages. Ayan. So pwede natin siyang i-edit, i-view, i-rename, or i-trash natin siya. And then, punta tayo sa templates. Dito guys, meron tayong another set of templates. Ang author is Hostinger AI team. So it's the same thing, no? Yung kanina is sa Elementor yung nakikita natin. I want you to take note guys na hindi mo to kailangan i-edit, no? Unless necessary. So just leave it as it is. So back na tayo dyan. So yan yung kailangan natin matutunan sa appearances. Basically, kaya nating modify yung overall. And now, plugins na tayo. Ano ba yung plugins mga tol? Yung plugins guys, para mga add-ons or mga features. Para siyang mga application, kumbaga sa phone natin, di ba? Meron siyang mga features na binibigay kung saan hindi na natin kailangan ba mag-code. For example, isa sa mga binibigay nito guys, security. Okay, pwede niya i-enhance yung security ng website mo. Also guys, yung SEO, Search Engine Optimization. Kapag traditional coding guys, ginagawa natin is yung sa metadata, di ba? Binabago na. Dito, hindi mo na kailangan mag-code. Pwede kang mag-add ng mga plugins that could improve the SEO, yung visibility ng website mo. And also guys, mga fonts, pwede rin kayo mag-add dito. And as you can see guys, meron tayong ilang mga plugins na naka-install na dito. So currently, meron tayo Elementor. So yun yung kanina nakita natin, ito. Meron din tayo yung Hostinger AI, kanina pa natin ginagamit. Onboarding guys, ito yung onboarding natin kanina, pinakita ko na sa inyo. Hostinger Tools, yan, pinakita ko rin sa inyo kanina yan. So pwede natin siyang i-deactivate. Kunyari, ayaw muna ng Elementor. O, i-deactivate mo siya. Or ayaw muna ng Hostinger AI, i-deactivate mo lang. Just in case, gusto mo siyang i-deactivate.
Pero ngayon guys, hindi ko siya i-deactivate. Hayaan ko lang siya kasi nagagamit ko naman. Tapos meron tayong light speed dito. Itong light speed guys, hayaan nyo lang siya guys na nandyan. Hayaan nyo lang yan na naka-activate. So napakahalaga nitong light speed cache. One of the reason guys kasi ang ginagawa nito mga tol is pinapabilis niya yung pag-revisit sa website natin. Kasi kinakache niya lahat ng mga pages. Yung mga images, kinakache niya yon. So nangyayari kapag nag-revisit yung mga previous clients or users ng website natin guys, hindi siya mabigat na lagi siyang naglo-load, no? Kasi ready na, kumbaga naka-cache na yung kanyang mga contents. This is why pagka meron kang light speed cache, makes your website load faster. So that is basically guys yung mga plugins. Para siyang application, meron siyang mga functionality na pwedeng ibigay sa atin na hindi na natin kailangan pa mag-code. Currently nandito tayo sa installed plugins. Ayan yung mga nakikita natin. Ngayon kung gusto mo mag-add ng plugins, click mo lang to. And then makikita mo guys, maraming mga plugins dyan. So pwede ka rin mag-upload. Ayan. So pili ka lang kung ano yung gusto mo idagdag. Nakalagay naman dyan yung mga description kung ano yung ginagawa nila. Now proceed tayo sa users. Now dito naman sa users guys, meron kayong makikitang dalawang option dyan. Una yung user at saka yung profile. So ano naman ang ginagawa ng user? Currently makikita ninyo meron lang isang user dito which is ako yan mga tol. So ano ba yung mga user? So yung mga user guys is yung mga tao na may access sa website mo, mga pwedeng subscriber, contributor, author, and editor or administrator. Okay? So pwede kang mag-add ng mga user dito. Kunyari kailangan mo ng editor, kailangan mo ng author, kailangan mo ng admin, 'di ba? Or meron kang subscriber. So pwede kang mag-add ng mga user and pwede mong iset yung roles nila. And syempre, kada isang category dito guys, meron siyang certain access kung ano lang yung kaya niyang gawin sa website mo. For example, kaya niyang mag-edit, kaya niyang burahin yung mga comments, kaya niyang palitan yung mga content, diba? So may limit lang. Kapag parang sa page, diba? Meron tayong mga role kung ano lang yung pwede nating gawin. So ganun din dito guys sa WordPress guys. Meron tayong mga admin or meron tayong mga users na pwedeng idagdag na magmamanage ng website natin. For example, sabihin natin, hindi lang naman laging mag-isa lang yung may-ari ng website, diba? Marami sila pwedeng ganun. So dito natin yan pwedeng i-access guys. So mag-add ka lang ng user, click mo lang yung add user. Lalagay mo yung username, email, card, lahat yan, first name, last name, website. Tapos merong password na mag-generate na isa-send mo sa kanya. Okay? Para hindi kahit sino makaka-access. And then pagka-send mo sa kanya, kailangan niya yan i-input para magkaroon siya ng access. So ganun lang naman siya kasimple. Punta na tayo sa tools. So under the tools guys, marami na naman tayong pwedeng gawin. Meron tayong import, export. So dito muna sa import, export guys. Ang ginagawa na to basically is sa mga contents natin. Kunyari, meron tayong contents from other website guys or other site. Pwede natin siya i-import dito. Or meron tayong content dito tapos gusto natin makuha. Pwede naman natin siya i-export. Pwede natin kunin yung content natin. So it's more about the contents. Now, sa site health guys, click natin yung site health. Sobrang self-explanatory naman nito guys. Pag sinabi natin site health is yung overview ng website natin. Ano yung status kagaya nito? Meron siya nakita na 2 recommended improvements. Sa security, ayan, kailangan natin tong ayusin. Tapos yung page cache is not detected but the server response time. Okay, so kailangan natin ayusin yan. Sa madaling sabi, yung site health is makikita mo kung ano na bang status ng website mo. Okay pa ba siya? Meron ka bang kailangang i-update? May kailangan ka bang dapat ayusin, baguhin, ganun. Meron ka bang dapat i-fix? So dito may makikita sa site health. Export at saka pagsamahin na natin. Ito namang export at saka erase personal data. So ito guys, sabihin natin, meron kang mga users and may mga subscribers ka and mga comments. So mahalaga guys na alam mo i-navigate to. So dito natin kayang kontrolin yung mga data nila. Pwede natin i-export or sabihin natin may mga subscribers ka and gusto nila na ay burahin mo nga yung data ko dyan kasi ayoko na ganun. So kaya natin i-erase yung kanilang mga personal data. Next is the scheduled action. Scheduled action guys, napakadali na maintindihan. Scheduled action, ibig sabihin nito guys, yung mga automatic natin gustong magawa. Like for example, mag-send ng mga email sa subscribers o kaya mag-post ng blog. So automatic magpo-post siya ng blog sa ganitong oras. And the rest guys is yung theme file editor at saka plugin editor. Plugin file editor guys. So pa-expect na lang natin. So we're dealing about theme codes, mga design files natin. So hindi na natin yan pupuntahan. And then syempre guys, yung settings natin, hindi ko siya open, no? So basically yung settings naman natin is kaugnay lang din lahat dito sa pinaliwanag ko guys. And yung light speed cache natin. So yung light speed cache natin guys, makikita natin dyan yung dashboard. And yeah, I think hindi ko na rin ito masyadong i-explain. Basta sinabi ko na kung ano yung light speed cache kasi gusto ko na mag-proceed na tayo dun sa pag-edit ng ating website. So ngayon mga tol, punta na tayo sa pag-edit ng ating website. So paano natin siya i-customize? As you can see, mayroon tayong mga elements dito, no? Madami. So i-categorize ko na lang siya para mas madali nating maiintindihan. So start muna tayo guys dito sa taas. So makikita ninyo may nakalagay na WordPress logo dyan. Pag kinlik mo yan guys, mag-open yung ating appearance. Okay? Yung mga pages natin, lahat. So click natin. Ayan. Nakita ninyo yung styles. Ayan. Ngayon, pag kinlik nyo pa yan, mababalik tayo doon sa ating WordPress dashboard. So pag kinlik pa natin ng isa pa, eto na naman tayo. Diba? So balik na tayo doon. Isa-isayin natin yung buttons mga tal.
Ito guys, pag gusto mo mag-insert ng block, undo, redo, tapos document overview, and click nyo yung preview guys kapag gusto nyo makita yung live changes. So, ayoko nyan. Gusto ko dito sa ating incognito. Tapos guys, ito yung desktop view, tablet view, tapos mobile view. Hindi siya ganon kaganda. So, makikita nyo, yung tablet, medyo okay pa yung tablet, pero sa phone, medyo, I don't think it's good. Okay? So, hindi siya ganon kaganda. So, balik tayo sa desktop. Yan. Now, ito guys, kapag gusto mo ng tulupin, ayan. Tapos, save. Okay. Now, punta na tayo sa mga elements natin. As you can see dito, meron tayong iba't ibang elements. Unahin natin yung mga text. So, yung mga text, mga tol, kapag gusto mo siyang i-edit, double click mo lang. So, akin, ayoko ng Hi Doji. I am Doji yung branding natin dyan. Now, kung makikita ninyo sa client natin, hindi pa siya reflected. Hi, I'm Doji pa rin yung nandyan kahit i-reload ko siya. So, paano yan masisave? Kapag ka na-edit mo na, click mo lang yung save or i-control S mo siya. Control S, then makikita mo, talabas dito sa baba, ayan. Ito guys, nakalagay na page updated. Okay, so lakayan na lang natin ng konti yung ating cursor para nakikita yung ginagawa ko. Ayan, nakikita nyo guys, updated na siya. So, tignan natin yung client. Ayun, so i-reload natin. Yun, nakita ninyo, nagbago na siya, I am Doji na. So, pagka-edit ninyo, click nyo lang yung save or control S, magre-reflect na siya dun sa ating website. Now, hindi lang naman yan guys yung pwede natin gawin. Babaguhin mo lang yung text. Hindi lang yan pwede natin gawin guys. So, as you can see, marami tayong options na pwede natin gawin sa website natin. So, ito pwede natin i-click to guys. Ibig sabihin nito, i-move up and move down natin siya. Kunyari, i-move down natin siya. Ayan, diba? Na-move down siya. So, pwede natin move up ulit. Now, pwede natin siyang i-move guys. Kunyari, gusto mo siyang i-drag and drop. Saan mo siya gustong ilagay? Ilagay siya sa taas. Yan. Nakuha ninyo mga tol. Draggable naman siya. Madali lang siya i-navigate. Other than that, pwede kang magdagdag ng weight. Yan. Bold fonts. Tapos ito pa yung ibang options. Baka inisip nyo, yan lang yung kaya natin gawin. Pag tumingin kayo sa right side, makikita ninyo guys lahat ng pwede natin gawin. So, meron dalawang kategorya yan guys. Yung page and yung block. Okay? So, dun tayo sa block. Na pag nag-select ka ng element yan, for example, itong hero title, sa select ko, makikita mo meron siyang color. Sa color, makikita mo kung ano yung pwede mong baguhin ng color. Kunyari, yung text. Gusto mong gawing orange. Ayan. So, magiging orange siya. Gusto mo siyang lagyan ng background, gray. O, magkakaroon siya ng color background na gray. Pwede mo siyang i-edit dito guys sa gilid. Okay guys, or gusto mo siyang lagyan ng link. Kailangan ko nang i-move yung video ko guys dito sa gilid para makita ninyo. I-zoom na lang natin ng konti. And kung makikita nyo rin guys, meron tayo ditong typography. So sa typography, pwede nating palit-palitan yung font size. Ayan. Nyari, lakayan natin. Small, medium, large, XL, or double XL. Nang sabihin natin, gusto ko manual kasi naka-preset yan So, gusto ko manually baguhin yung i-click mo lang tong settings na to guys. Ayan. Manual, bababago mo siya. Diba? Pwede ka mag-input. And hindi lang naman font size ang pwede nating baguhin dyan guys. Meron din tayong font. Ayan, mamimili ka ng font. Kunyari, may Poppins ba dito? Ayun, Poppins. O, diba? I am Doji. Pwede mo palitan yung font. Tapos, pwede din na yung appearance. Ayan. So, uncheck na natin to para wag humaba. Eto. So, pwedeng thin, pwedeng bold. Ayan. So, mamimili ka, diba? Pwede namang na extra thin, sobrang payat. Ayan. Tapos, appearance, line height guys, kung gaano kataas yung text. So, magkakaroon ng spacing to. Pero, ayan nakikita niyo. So, para ka lang ding naglagay ng margin. Diba? Tapos, meron tayo, X na natin yung line height na yan. Tanggalin natin appearance, tanggalin natin line height. Letter spacing, napaka-explanatory naman. Kunyari, gusto mo hiwa-hiwalay. So, ito, maglagay, diba? Yung letter, pag hiwa-hiwalay natin letter, I am Doji. Yan. Tapos, sabihin natin, decorations. So, sa decorations, ito na yung underline, strike through. Ngayon, pag kinlik mo tong dash na to, mawawala lahat ng decoration mo. Okay guys, other than that, sa mga text, meron tayong letter case. So, pagka gusto mo lahat, big letter, diba? Wow, mas maganda. Tapos, palitan natin yung letter spacing, sobrang lala, mga 5 lang. So, yun yung mga pwede natin gawin. Pwede mo namang i-reset. Other than the typography, guys, may dimensions naman tayo. So, now, sa dimensions, we're speaking about yung mga margins niya, okay? And mga paddings. So, makikita ninyo dito is meron tayong margin. So, yung margin, guys, that's the space sa taas at space sa baba. So, makikita ninyo yan, pwede nating lakihan, diba? Ngayon, ayaw mo ng range input. Ayaw mo ng parang ginaganto-ganto lang. Gusto mo manual, i-input mo. So, click mo lang to. Tapos, manual, lagay ka, sabihin natin 5. Yan, ganyang kalala, ba? 5. Now, pwede rin naman na bakit up and down agad or top and bottom agad yung nag-a-adjust. Gusto ko yung bottom lang. So, click mo lang to guys, itong unlink. Yan. Tapos, makikita mo dito, naka-highlights naman yung top, i-0 natin. Tapos, yung bottom, gawin natin 5. Yan, diba? So, ikaw nang bahala mag-decide. So, I think dito gagawin kong 2
lang, 2. 2 lang yung bottom. Tapos pwede ka rin maglagay ng margin sa left. So pwede mo rin yan i-manual, left and right. Okay? So that's basically it. I-uncheck na natin yung margin. Tignan natin yung padding ngayon. Yung padding naman guys is yung space sa loob. Yung kasi sa labas. Hindi nyo mahahalata to kasi parang ganun lang din yung nangyayari. Pag naglagay tayo ng padding, nakita nyo, nag-a-adjust. Pero mag-isip kayo ng imaginary line, okay, ng container niya. Tapos may space sa labas na bawal ka dumikit sa akin. Tapos may space din sa loob na gusto ko maluwag. Ganun guys. Okay, so yan yung padding. Okay. So teka, nawala yung margin natin. Gusto ko yung margin sa sa bottom na 3. Ayoko ng pixel. So pwede mo ring palitan guys yung kanyang unit of measurement. So pixel or pwede rin naman na rem. Pero sa akin I think rem. Pag rem yung ginamit natin guys, responsive siya. So goods na tayo dyan. Punta na ngayon tayo sa height. Kung makikita ninyo guys, meron din tayong height. So pwedeng grow, fix, and fit. So I recommend fit na lang yung gamitin natin. Yeah. So ito yung mga pwede natin gawin guys sa dimensions. And then pwede rin tayo maglagay guys ng border. So click natin yung border. Tapos, pili tayo ng kulay. Sabihin natin, kulay orange. Ayan, nakita nyo, nagkaroon na siya ng border. Gaano ka-thick yung border. Ayan. Pwede rin natin baguhin yung radius ng border natin. Sabihin natin, medyo pabilog ng konti. So, click mo lang yan. Tapos, click mo yung radius. Medyo pabilog siya. And then, itong advanced mga tol, hindi ko na to i-recommend sa inyo kasi medyo magko-code na tayo dito, no? So, basically, eto lang naman yung mga kailangan nating alamin dyan. Yan. So, tanggalin na natin to. So, sa text, yun yung mga pwede nating gawin, guys. So, paano naman dito sa images? So, sa images naman tayo guys. Ano yung pwede natin gawin sa image guys? Same lang din naman guys kagaya nito. Pwede natin siya i-transform at pwede nating i-drag and drop. So pag drag and drop natin yan. Saan mo gusto ilagay? Pwede mong i-move up, move down, align. So yung align natin max width. And then pwede rin natin siya i-resize guys. Makikita ninyo ayan pwede itong gamitin yung dots. Ayan. And then pwede rin naman natin siya lagyan ng link. Okay? Just in case gusto mo siya lagyan ng link. And pwede mo siyang i-duotone. So duotone effects to guys, no? So click mo to, magiging grayscale. Magkakaroon siya ng effects. Pwede mo rin siya i-crop mga tol, ayan. So, click mo lang to pagka gusto mo siya i-crop, ayan. Tapos, zoom mo na lang. Cancel na natin. Pwede ka rin mag-add ng text. So, add tayo ng text. Ako lang to, chill. Pero ang pangit tignan. So, tanggalin na natin yan. Diba? And then, pwede mo siyang palitan. For example, papalitan ko yung image ko. Diba nakapag-upload na tayo ito. So, click mo lang yan, tapos i-select. Ngayon guys, bago mo i-select, pwede mo ngayon lagyan dito ng details yung image. Alternative text, title, caption. So, hindi ko na ito masyadong pakikialaman. Select na lang natin yan. Ayan, nakita ninyo, napalitan na siya. Now, ipalakihin natin ng onte. Yan. Now, the thing is, marami pa tayong pwedeng gawin, guys, sa ating images. Pag pumunta tayo sa gilid, may kita ninyo dito, guys, yung settings niya. Sinabi ko sa inyo. So, pwede natin palitan yung width, yung height. Okay, pwedeng original or square. Pwede ring square. So, kayo bahala. I think mas maganda yung square. And then, pwede ring palitin natin yung resolution. Thumbnail lang or full size. Ayan. Now, punta na tayo sa style. Guys, may kita ninyo, meron tayo default, rounded. So, I think default na lang tayo. And then, duotone. Napakita ko na sa inyo yung duotone. Pwedeng mag-grayscale, magkaroon ng mga color effects. So, wag na yan. Margins, alam nyo na to. Ayan, magkakaroon tayo ng margins sa taas at baba. Next, the same thing goes din naman guys. Kung gusto mo specific yung margins mo, click mo lang din to. Ayan. Okay? And also guys, border. So, pwede nating lagyan ng border. So, sabihin natin, lagyan ko ng border na white. Ayan. Tapos, yung kapal ng border, kayo nang bahala. Diba? Tapos, kunyari, may border tayo, yung radius. Yan. Gaano ka bilog. So, kayo na lang din magde-decide. Ayoko maglagay ng border. And, pwede din guys tayo maglagay ng shadow. Ayan, shadow natin. Ito yung shadow na gusto ko. So, makikita nyo naman na hindi masyadong ganun kadami yung pwede natin gawin sa images, no? Ito lang siya. So, konti lang pero at least naintindihan natin. Ngayon, hindi natin makita yung shadow na nilagay natin. Tuturo ko sa inyo paano naman itong background color. So, click natin yung background. Tapos, palitan natin yung kanyang color. Sabihin natin, medyo light. Ayun, makita ninyo. Or, sobrang namang light niyan. Yan, nakuha ninyo mga tol. So, dito, nakikita na natin yung shadow niya. Edit natin yung, kung gusto mong tapangan yung shadow, ayan. Diba? So, I think ito lang. I stick to this. So, ganun lang yung pagpalit natin ng background. And then, itong mga other options sa baba, hindi na natin to gagalawin. Ito yung pinaka-basic, guys. So, yung foundation, paano natin i-edit. Now, meron ko nakalimutan itong ating buttons. So, buttons natin, guys, syempre, pag kinlik natin yan, meron yung mga link. Kitang-kita na naman kung paano palitan yung link, guys. So, click mo lang to, tapos enter mo yung link kung saan mo siya gusto mag-redirect. Okay? Tapos, guys, pwede kang mamili kung open in new tab. Ibig sabihin ng open in new tab, pagka kinlik mo siya,
mag-o-open siya ng another tab. Or gusto mo na pag kinlik mo, doon na lang din sa tab, no? So, mas maganda, hindi mo yan checkan. At saka itong mark as no follow kasi medyo sasaktan nito yung SEO mo. So, wag mo ito checkan tong mga to guys, no? Yun yung suggestion ko guys. Pero depende pa rin sa yan. Kunyari, gusto mo na kada click dito sa button ay nag-o-open ng bagong tab. Ikaw bahala. Alignment, vertical alignment, text alignment, kung gusto mo na nasa center, nasa left. So, the same thing goes guys, no? Para ka lang din nag-edit ng text. Just in case you want to change the link, click mo lang to guys. Ayan, edit link. Tapos paste mo dyan yung link na gusto mo. Or gusto mo naman burahin yung link guys. Ito lang din. Remove link. Pag ni-remove ko yan, boom. Hindi na yan clickable. So guys, that's how you're going to customize and modify your text, your descriptions, your buttons, and your images, including your background guys. Okay? Now, pwede mo rin itong palitan yung background. Sabihin natin, palitan natin ng background images. Click mo yung background. Ayan, makita mo, add background image. So, pwede mo itong palitan ng background image. Okay? So, sa akin, color na lang kasi mas aesthetic yung gusto ko. Okay? Or yung malinis, minimalist. Now, pagdating dito sa baba, I think itong clean code guys, hindi na ako mag-add ng image kasi napakita ko na sa inyo paano maglagay ng image. So, I think, tuturo ko lang sa inyo guys paano maglagay ng block. Sabihin natin, ito clean code, lagyan natin ng block. Maglalagay tayo ng content sa tabi niya. For example, click mo tong clean code, ayan. Tapos, click mo to guys. Kumbaga, group, yan o. Select a parent block or group. So, click mo lang yan. Tapos, mag-add tayo. Sabihin natin, mag-add ako dito ng paragraphs. Ayan, mag-add ako ng paragraph. Tapos, ipipaste ko na lang dito. So, ganyan gumawa ng block, guys, or mag-add ng block. Pag kinlik mo to, isang grupo sila, kumbaga. So, one of the reason kung bakit tayo gumagamit ng block, mga tol, is para i-group natin yung isang set ng content. For example, kagaya nito. Ito yung block nilang dalawa, yung images at saka nitong title and paragraph. So, kumbaga, isang buong grupo sila, pwede mo silang i-drag, oh. Nakikita mo. So, block sila. Ito rin, isa, block din to. Ganun yung purpose ng block, guys. Kumbaga, we're trying to group them para mas madali silang i-modify. So, ito naman, pag kinlik ko to, ayan, magkasama silang dalawa. Diba? Naka-block sila. So now, pwede mo rin palitan yung width nila. For example, click mo yung block, tapos palitan natin yung kanyang width. Tinutukoy natin dito, guys, is yung content width. Iba rin yung wide width. Yung wide width, yung lahat na. So, sabihin natin na, since ito is binlock na natin sila, no? Lagay natin siya sa gitna. So, para i-center natin yan, guys, dito tayo sa justification. Justification, guys, ito yung control natin kung gusto nating i-left or centered or i-right natin yung isang block or yung content. So, pag kinlik ko to, magsa-center siya. Pag kinlik ko to, magra-right laba. So, center na lang natin. Pero para mas maganda yung left, tayo na lang tayo sa left. Pinakita ko lang sa inyo. So, yan yung layout. So, sa position, guys, yung position is saan nakalagay placement ng isang element or isang block. Papakita ko muna sa inyo. So, ngayon, guys, nakita nyo, di ba kasama siya nag-i-scroll. Pag pinalitan natin yung position nito ng sticky, sasama to sa scroll, pero may ipit siya sa taas. So, click natin yung block. So, pain muna natin yung layout. Click natin yung position. Tapos, click mo yung sticky. So, papansin nyo, guys, di ba nag-scroll pa rin siya. Pero, may iwan siya sa taas. Tingnan nyo, pag nag-scroll tayo ng tuloy-tuloy. Ayan, nakita nyo, naipit na siya doon, no? Hindi na siya umalis. So, meron tong mga uses, guys, no? For example, business yung website niyo, tapos meron kayong limited offer. Tapos gusto nyo laging nandun sa screen. So, pwede nyo siyang igawing sticky yung position niya. Kung saan, hindi siya mawawala. Although, nakakapag-scroll pa rin, kumbaga parang ads, no? Nakakapag-scroll ka pa din, pero nandyan, naka-sticky position yung inyong banner o kaya yung element ninyo na gusto ninyong i-emphasize. So, may gamit din to, guys, itong sticky position. Okay? And then, sa paging naman, guys, ito, naturo ko na sa inyo to, yung status, naka-publish siya, kailan siya pinablish, ito yung link niya, sino yung author, sabihin natin, marami na tayong user, guys, so makikita natin sino yung gumawa, ano yung template niya, so front page, tapos yung kanyang discussion, yung comments, so naka-close, kasi front page to, tapos nakailang revision yung ginawa natin, nakukuha ninyo mga tol, and then pwede rin natin siyang i-move to trash, kunyari gusto natin burahin yan, i-move to trash natin. Okay guys, so yun lang kailangan nating malaman guys, para makapaggawa tayo ng sarili nating website using WordPress inside Hostinger. Now, tignan natin yung ating output. So, ito na siya mga tol. Nakikita ninyo. Meron na akong website. Meron na akong portfolio dito, guys. So, meron na akong projects. Click natin. Ayan. Meron na akong mga contacts. Diba? Meron tayong blog posts. O, read more tayo dyan. O, diba? Tapos, meron tayong about me. Now, the thing, guys, sabihin natin, paano naman kapag i-view natin to sa ibang device. So, open ko lang yung developer tool. Tingnan natin kapag i-view natin siya, guys, sa mobile phone. So, as you can see, guys, ito yung response niya. Ito yung desktop, guys. Ito naman yung tablet. Ito naman kapag mobile. Diba? So, pwede nyo na lang laruin yan, guys, para mas maging responsive siya yung mga, huwag kayong gagamit ng PX, yung pixel. Ang gamitin niyo is REM or yung REM. Tapos, click natin. So, ito yung contact, guys. Ayan. Tapos, click natin ngayon yung blog post. So, read more. So, ayan. So far, so good siya. Responsive din siya, mga tol. Ayan yan. Desktop, tablet, smartphone. Diba? So, ganyan lang, guys, mag-manage ng website using WordPress by Hostinger. Sa next tutorial naman natin, guys, is
gagawa tayo ng e-commerce site gamit yung Hostinger website builder. So sabihin na natin, hindi tayo gagamit ng WordPress. So yung mismong Hostinger lang yung gagamitin natin and we are going to create an e-commerce website. Yun na guys, sana may natutunan kayo. See you on our next tutorial.